Nasabat ang aabot sa 178 million pesos na halaga ng smuggled frozen mackerel sa Manila International Container Port sa Tondo, Maynila. Personal yang ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo't ito raw ang unang nasampulan ng paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang bumisita sa Manila International Container Port sa Tondo, Manila para inspeksyonin ang mga container na naglalaman ng mga nasabat na frozen mackerel nitong October 18. Ang 21 containers galing daw sa China at walang kaukulang sanitary import clearance mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kamakailan lang nang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nagpapataw ng mas mabigat na parusa para sa mga sangkot sa smuggling at hoarding. Ito na yung pinakauna na magiging kaso sa ilalim ng ating bagong Anti-Agricultural Sabotage Act na bagong batas natin para patibayin ang sanksyon sa mga sumusubok na pumasok na hindi nagbabayad ng duty, hindi nagbabayad, smuggling, ini-smuggling nila yung mga agricultural goods. Malaki raw kasi ang nawawala sa gobyerno sa tuwing may mga illegal na agricultural goods na ipinapasok sa bansa. Sinisira ang merkado dito sa Pilipinas, pinagkikitaan ng tao, wala namang bumabalik sa gobyerno at yung dapat na ibayad sa gobyerno ay binubulsa lamang. Tapos hindi na nga natin makontrol kung paano nila i-release dahil nakita natin kasama na rin yan sa ibang agricultural product. Tinatayang aabot sa 178 million pesos ang halaga ng mga nasabat na isda. At para hindi masayang, ipinasuri ang mga isda para malaman kung ligtas ba itong kainin. Nang masigurong ligtas itong kainin, ipinamahagi ang mga isda sa iba't ibang lugar sa NCR at mga probinsya. Lalo't naglalaro sa 250 hanggang 350 pesos ang kada kilo ng mackerel. Sobrang taas. Tipid na lang. Itabi muna yung iba. Tipid. Para sunod na araw naman. Target na maipamahagi ang mga isda sa 150,000 pamilya, kabilang ang mga naapektuhan ng bagyo at iba pang kalamidad. Maglalaan din sa mga ospital at mga PDL sa Bucor. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.